So what's up mga otit, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Pero bago tayo magsimula, paki-like and follow naman mga otit, please! Yung FB page natin, Tito Otits, at syempre sa mga gustong umorder ng feeds dyan, meron po tayong Lazada at Shopee. Last week mga tito, nasa Parañaque tayo at ngayon nagbabalik tayo sa hometown natin dito sa Dasmariñas, Cavite. Pero ano nga ba yung kakaiba sa setup ni Otit dahil 1 year pa lang daw siyang guppy breeder. Kaya pasukin na natin to bago pa pasukin ng iba. Tara, samahan niyo ako. Gusto nyo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food dyan. Mabilis magpalaki ng mga guppy at crayfish nyo. Check out na. Hintayin ko kayo doon mga otits. Shower! Otit, bago tayo magsimula, isa lang sa napansin ko dito. Sobrang ganda na setup mo. Sobrang linis. Otit, alam ko maraming mga viewers, mga ka-otit din natin na magagandaan dito sa setup mo. Pwede bang malaman natin kung ilang gallons yung kada tank ng aquarium mo? Ito mga nasa taas, 5 gallons. Tapos itong sumunod na layer, customized to, siguro mga nasa 8 gallons. Tapos the rest itong dalawang nasa baba, puro 10 gallons na. Ganon din yung setup. Tapos grabe yung bakal niya, no? Ilang ano yan, Otit? Ilang, 1/2 ba yan? 1.5. 1.5. By 1.5 na square tube. Tubular. Tubular. Ilan Otit yung string mo dito ng guppy? So sa ngayon ang tanda ko is meron akong 21 na string. 21. Yun yung sa tanda mo lang. Okay. Baka mamaya 25 na Otit. Otits, ito kasi ang mga ang mga breeder ko, itong nasa blue na to, tsaka lahat ng mga 5 gallons na nasa itaas. Yan ang mga ginagamit kong breeder. Binibreed ko sila sa isang tank, mga at least mga 4 to 5 female, tapos mga 3 na male, 3 to 4 na male. Tapos dyan na sila, magbibreed sila. Tapos once na nakita kong parang gusto ng mga anak ng female, kukunin ko yan. Tapos itatransfer ko naman doon sa 2.5 gallons. Doon ko na sila isusawlo para mga anak. Bali dito sa farm mo, Otit, massive breeding yung ginagawa mo? Parang ganun parang massive breeding kasi hindi ako nagsaset ng breeding na per trio. Kundi 5 male, 5 female, tsaka 4 male. Mga ganun sa isang tank. Tapos hinihiwalay ko lang pag malapit na mga anak. Dito sa outdoor setup ni Otit, hindi pa man Pasko, umaapaw na ng Santa Claus na guppy. Ho, ho, ho! Bali, itong 4 na tab na to mga tito, lahat to Santa Claus. Ito yung pula yung fins, tapos yung pectoral nila, yung tenga nila, kulay puti. Tapos dito naman sa tab na to, umaapaw din mga Otits ng full gold na mga guppy. Mga Otits, nakikita nyo ba? Umaapaw din at kumikinang. Pwedeng isang lasa sa Cebuana. Mga full gold naman to ng mga guppy, mga Otits, mga Juby size pa yung mga nandito. Tapos dito naman, mga albino Japan, blue red tail naman yung nandito. Tapos yung walang kasawaang dwarf panda naman yung dalawang tab. Parehas din umaapaw mga tito. Ang talagang naglalaro sa plano ko, magdagdag pa ng mga tab. Parang Thailand setup. Parang nagugustuhan ko kasi yung setup na parang ang aliwalas na sa paningin, pero mas productive. Dito Otit, ito yung nursery mo, tama ba? Parang ito yung pinaka-nursery ko, maliit na itong nursery ko. So nakalagay dito yung mga fry? Mga fry, yung mga bagong panganak. So, kasi dito ako sa 2.5 nagpapaanak. Once na nanganak na sila dyan, tina-transfer ko na sa mga Wilkins. Sa mga Wilkins, kaya ako naman dito nilalagay para mabilis silang makakain once na nagbigay ako ng pagkain. Pagdating naman ng mga 2 weeks old nila, lipat naman sila sa mas malaking lagayan dito. After mag-age na mga 4 weeks to 5 weeks old, lalabas na sila sa outdoor, semi-outdoor. Semi-outdoor naman. Nakita ko meron din dun, sir. Ito yung mga nag-drop na
na mga female na ilang piraso lang. Na Mm. hindi mo pwede sama doon sa mas malalaking fry kasi baka mabuli. Kaya inistay ko na lang sila doon. Tapos maagawan din ng pagkain. Maagawan ng pagkain. Baka mamatay lang sila pag sinama ko sa mas malalaking fry. Naman ko siya maglinis ng aquarium. Ganun. Sa dami ba naman niyang linisin, kailangan ko siyang tulungan. Ganun. So ikaw nag-water change ka rin, ma'am? Minsan, sa isang linggo, isang beses. Kaya nakakatakot mag-water change to. Bakit, sir? Recta gripo. 100% ba, sir? 100%? Siyempre, magiging pa naman ako sa timba. Kaya Yeah. ko ba yun, pag tulog siya, doon ako nagwa-water change. Walang makakapuna sa akin. Pero ano naman yung Hindi. yung mga 10% lang naman yun. ako naman kasi kung mag-water change ako 20 to 30%. Kung ano yung matanggal kong tubig, recta gripo na rin. Pero wag na dapat lalagpas pa sa 30% kasi yung chlorine makaka-affect sa isda yun. Pero siya pag nag-water change, hindi ko alam kung ilang percent yung tinatanggal at pinapalit. Yan lang. Sekreto ko na lang yun. Baka pag may mamatay, sisi nyo sa akin. Punta tayo dito sa isang outdoor na mas mahaba yung oras na may araw. Dito ko na sila papalakihin hanggang mag 2 months old hanggang 2.5 months old. Papasok na sila sa mga aquarium. Napansin ko, sir, yung gapi mo. Sobrang lalaki ng katawan. Ilang beses ka nagpapakain, sir? Pag sinuswerte, 4. Pag minamalas, 2. Average 3. Siguro dahil din siguro kaya malaki katawan sa mga breeders na ginagamit mo? Tingin mo? Nasa genes din siguro. Mhm. Nasa genes yung kaya malalaki yung mga breeder na ginagamit ko. Nasa genes siguro. So, Enjoy nyo lang. Hindi nyo namamalayang parami ng parami yan. Pati aquarium nyo. Tsaka tub nyo. pati aquarium nanganganak. Nanganganak, mga isda, dumadami. Enjoy Dati lang, ilang enjoy lang, string lang. enjoy lang yung Pag- pag-aalaga ng Oo. isda. Huwag mong isipin yung income. Number 1 yan. Basta't masaya ka lang. Para hindi ka ma-stress. Kasi ang pag-iisda, stress reliever. Kaya wag mo isipin yung income kung ayaw mo ma-stress. So, ito yung sinasabi natin na semi-outdoor na dito ko pinapalaki ibang fry. Kaya ko lang natawag na parang semi-outdoor. Kasi itong area na to, morning sun lang ang tumatama. Pagdating ng mga 10:30 ng umaga, nakalilim na itong area na to. Nakatalikod na sila sa araw. So dito ko nilalabas yung mga galing sa loob, dito sa mga tamo. Ilang ano sila dyan? Ilang weeks or months sila dyan, sir? Dito, ano lang, siguro after mga 2 weeks sila dito, lalabas na sila doon sa isang outdoor pa. Doon talaga medyo mas matagal na yung oras ng may araw. Tapos pagkadating doon, pag mga nasa 2 months and 1 week na sila at ready for out na, unti-unti ko na silang dadalhin sa mga aquarium or sa mga tank, sa mga So- viewing tank. So ready for out na yan, sir? Ready for out na yan. Harvest na. Harvest na.